by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. All the praise is yours. His voice will be silenced. He's fighting for Zion. Whoa, there's no other God like who is Jehovah, Jehovah. His arms never tired. His eyes like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Golden name, golden name, golden name. Who is Jehovah? All our praise, 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 all our praise belongs to Him. Golden name, golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Hey, let's declare. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Pwede ba ba isayahan? Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Hey! Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, come on. Golden name, golden name, golden name. Who is Jehovah? All our praise, all our praise, all our praise, all our praise, praise belongs to golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. He will meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Hey! Yes, Lord! Come on! Hey, hey! Come on, church! Are you ready? Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Come on. Praise the Lord. I'll praise in the valley.
as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Hey. I praise because I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on, church! As long as I'm breathing, I got a reason to praise. Pwede mo ba itaas yung mga kamay na yan, kapatid? Hey, hey, hey! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Come on! Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. I praise because you're sovereign, praise because you reign, praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful, praise because you're true, praise because there's nobody greater than you. Come on, shout it out. Praise because you're sovereign. Hey. Praise because you reign. Praise because you rose and defeated. Yes, the Lord. grave. Praise because you're faithful. Praise because you're true. Praise because there's nobody greater Praise than Abba. I praise because you're sovereign, praise because you reign, praise because you rose and defeated the grave. I praise because you're faithful, praise because you're true, praise because there's nobody greater than you. Praise
Put your hands together. Come alive. Hey, hey. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. Hey, hey. Oh, hallelujah. It is finished. See the grave, nobody in it. Hey. Death is coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Come on. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with paradise. Come wide open. He is risen. We are risen with come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him paradise. Come wide open. He is risen. We are risen with him. Yeah. Sumigaw ang mga anak ng Diyos! Come on! If you see what I see, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible if you see what I see. Come on! The grave is empty. Then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? Yes, oh Lord. Do you see what I see? Do you see? What I see. I see signs and I see wonders. What I see. I see light, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Come on, come alive. Hey, hey, hey. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him paradise. Long wide open. He is risen. We are risen with him. Hallelujah! Glory! Glory! Thank you, Jesus! Woo! Gusto niyo pa ba? Next week ulit. Praise God. Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano? Lalo na kung nag-iisa ang puso natin, bawat isa na narito. Para papurihan siya, para itaas ang kanyang pangalan, pasalamatan siya. Amen? Hallelujah, hallelujah. Napakarami natin pinipagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Yung pagdating mo pa lang dito, Lord, thank you. Yung magising ka pa lang, lagi sinasabi ni Kuya Sam yan, every gising is di ba? Blessing na agad. Pagmulat pa lang ng mata mo, kahit may muta pa yan. Pero, praise God, buhay tayo at malakas. Nakakasamba tayo. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago tayo patuloy, basahin po muna natin yung sinabi niya sa Psalms 126, 5-6. Sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. In 1, 2, 3. And now, God do it again. Bring rains to our drought-stricken lives. So those who planted their crops in despair will shout, yes, at the harvest. So those who went off with heavy hearts will come home laughing with armloads of blessing. Amen. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin.
salita ng Panginoon. Kapatid, meron ka bang gusto maranasan muli sa buhay mo? Yung matagal mo na. Sige, isigaw mo yan sa ating Panginoon. Kasi kapatid, our God is a big God. At ang Panginoon natin, ni minsan, hindi nagkulang, hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. Dahil kung ano sinabi niya, gagawin niya. Kung tayo mananampalataya sa Kanya ng buong puso, buong kaluluwa. Amen po ba? He will do it again, kapatid. Kung ano nawalas, kung ano naranasan mo dati, at in between sa nakaraan hanggang sa ngayon, gagawin pa rin niya kung tayo mananampalataya ng gusto sa ating Panginoon. Kapatid, sagutin nyo na lang ito mamaya. Ano ba ang gusto mong gawin ulit sa'yo ng Panginoon? At kung ano man yan, kapatid, may assurance po tayo ngayon. Kakatagpuin ka ng ating Panginoon sa araw na to. And He will do it again. Kung anong ginawa niya noon, nila Moses, nila Jacob, nila David, He will do it again, kapatid. Manampalataya ka lang. Huwag kang bibitaw. Kahit mahirap, huwag kang bibitaw sa pangako ng Panginoon. And He will do it again in His God's perfect time. Amen. Hallelujah. And as we sing this song, kapatid, can you raise your hands? Na ito yung sinasabi mo, I receive it now, Panginoon. Kung ano yung gusto kong makakuha. Kung ano yung panalangin ko sa'yo. I receive it now, O God. Hallelujah. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Yes, O Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again.
promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You'll never fail me yet. You never failed me yet. Yes, oh Lord. You never failed us, oh Lord. Hallelujah. Let's declare this, kapatid. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. Come on, I see you move. You move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move, Lord. You move the mountain. Yes, you can do. And I believe, and we believe, I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I'll see you do it again. Come on, church. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Oh. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Failed me yet. So good. Hallelujah. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me, for me, for me. Oh God, my God.
whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. Come on. I'm calling on the God of David, who made the shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Lord, rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. My God, I need you. We need you now. My God, I need you. We need you, Lord. How I need you. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. You are faithful. You were faithful. You were faithful. You were faithful. Come on. You hear your children then. You hear your children now. You are the same. Yes, Lord. God. You are Alam the mo kung anong same dalangin namin sa iyo, Panginoon, sa You araw na ito. answered prayers back then, and said, you will answer now. You are Kung the paano mo sinagot same sila God. dati, you are will the answer us same now, O God. You were And you will provide. providing then. Kung ano yung provide mo sa kanya dati, you will provide us now, O You God. are the same Come God. on! You are the same Hallelujah! You move in power then, God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. We need you, Lord. Oh, rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We need you, Lord. We need you, Lord. Yes, Lord. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Sige kapatid, you want to raise your voice to Jesus, gawin mo yan ngayon. Worship Him. Worship Him, kapatid. Oh, we need you. We need you, God. How we need you. We need you. We need you. Pwede ba itaas yung mga kamay niya? You free the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touched the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are
the same God. We need you. We need you. Yes, kapatid, kung meron man natatago sa mga puso natin ngayon, God will free you kung ano man yan. He wants na busilak ang ating mga puso, empty ang ating mga puso para makapasok siya sa ating mga puso at gawin natin kung ano yung tama na nakakalugod sa ating Panginoon, kapatid. Yes, O Lord. Yes, O Lord. I'm calling on the Holy Spirit, Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill us, Lord. Come and fill me again. Yes, oh Lord. Come and fill us. Come and fill us, Lord. How we need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Una sa lahat, sa pagbibigay mo ng panibagong lakas, panibagong buhay at nakarating kami dito sa iglesia mo kung saan, Panginoon, kasama namin mga kapatid namin na nagpapalakasan sa loob na ito, Panginoon. Salamat dahil kasama namin ang bawat isa na magpuri at magpasalamat sa iyo, O God. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin, sa mga pribilehiyong binigay mo sa amin, sa mga boses na ito, Panginoon. At dalangin namin na ito'y umabot sa iyong paanan, O God. Hallelujah. Salamat sa mga kaluluwang dinala mo sa lugar na ito. Maaaring sila'y naliligaw, maaaring nalilito. Panginoon, maraming salamat. Dinala mo kami lahat dito. To revive, to restore our spirit, Panginoon. At Panginoon, sa umagang to, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon, dalangin namin, anoint her, Panginoon, to the fullest, O God. Give her wisdom, give her strength, give her knowledge, Panginoon, para mapalaganap ang iyong salita sa apat na sulok ng lugar na to, Panginoon. At sa lahat na lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon, ito'y tumimo sa aming mga puso at empty our hearts, clear our minds, Panginoon. Para sa gayon, lahat ng maririnig namin na salita mo na manggagaling sa Kanya, hindi lang namin maririnig, hindi lang namin maisa sa puso, kundi maisa sa buhay namin paglabas namin sa lugar na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito. Sa iyo, lahat ng pupuri pa sa salamat. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, praise God. Hallelujah. Minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Medyo iba po talaga ang boses ko. Magkaroon po ako ng mall tour. So, that's why, pero hindi po yan magiging hadlang upang hindi marinig at mapakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Are you ready? Okay, kung tayo po ay handa na, sabihin mo nga sa katabi mo, natutuwa ako na ikaw ngayon ang katabi ko. Yan. So, matuwa tayo. May katabi tayo, di ba? Kasi merong Sunday, so wala tayong katabi. Puro espiritu lang, hindi ba? Okay. At ngayong umaga po, maganda po yung ating pag-uusapan. That's why nang ma-reveal sa atin ni Lord to, nung ako po ay nagpapahinga, na medyo nagre-rest, it's supposed to be, sinabihan ko si Pastor, pwede ba ikaw muna? Kaya lang medyo ano rin ng pakiramdam ni Pastor, so sabi niya, try natin. Okay. Kaya lang habang ako ay nagmumuni-muni, okay,
na meron po revelasyon na binigay sa akin ng Panginoon at ang ako'y magbabasa ng aking devotion. Then nabasa ko po ito. Actually talaga sa panahon ngayon, maraming sinisira, maraming nawawala, maraming ginugulo ang kaaway sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, actually, I'm talking about kung ano ba yung mga nawawala. That is something important to us. It could be the wealth. It could be our health. It could be our properties. It could be our career, our time, na dapat igugugol natin sa ating Panginoon, igugugol natin sa ating pamilya. Pilit na talagang inaagaw at sinisira lahat. Ginugulo ng dyablo ang lahat ng yan sa atin. Kaya lang, ito ang good news. So when I read Joel 2, then I found out, okay, so paano ba nga natin mare-restore? And God is still in the business in restoring. Nagpilit na inaagaw ng dyablo sa ating mga buhay. Do you believe in that? Okay, so ngayong umaga, sige po, may I request everybody to please tayo po lahat ay yumuko and let us pray. Lord, we thank you so much for this wonderful opportunity that you have given us to hear the message that comes from you. Lord, ayaw po namin na hindi po kami pumunta dito upang maaksaya lamang ang oras, kundi Lord, may kabuluhan ang lahat ng ito. Ganon din ang Lord ang aking isip at puso na hindi masayang ang panahon ng aking mga kapatid for their effort in coming here, O Lord. Dahil sila, Lord, ay nagsumikap. Lord, pwede silang nasa ibang lugar, pero pinili nila, Lord, na pumunta dito just to hear the message, O God. Lord, speak to us in a personal way. Kung ano man, O Lord, ang mensahe na nais mong ipaabot sa amin, maging klaro ito, Lord. Hindi maging hadlang ang aking boses upang hindi maging malinaw ang dating ng mensahe na ito sa aming mga puso at sa aming mga isip, Panginoon. And let the message, O Lord, continue to awaken us, O Lord. Ano man ang mga kailangan na gisingin, baguhin, at ituwid sa amin, Panginoon. Let your word do that, O God. Lord, we thank you so much. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, sige, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. And this is our text, okay? I'm reading from the book of Joel, okay? Sa Old Testament po ang Joel. At nilagay ko lang po sa Tagalog, amen. Meron po ba tayong speaking in dollars dito? Bagamat, we would like to welcome our mga kapatid natin from Japan, amen, sa pangunan ni Sister Angie. Mga kapatid, maraming salamat. At may mga bago pa tayong mga kasama dito for the new invites, our newcomers or new attendees or new guests. We thank you so much for joining us today. At ngayon sa online, salamat sa inyong pagsama sa amin sa linggong ito. Okay, basahin natin ang Joel 2:25. Ang sabi dito, sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinlakay ang inyong mga pananim ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyan. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. Verse 26, magkakaroon na kayo ngayon ng nasaganang pagkain at lubusang mabubusog. At dahil dito, pupurihin ninyo ako na inyong Diyos na gumawa ng mga kamanghamangang bagay na iyon. At kayo na aking mga mamamayan ay hindi na mapapahiya kailanman. And verse 27, malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo ng mga taga-Israel at ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos at wala nang iba pa. Kaya kayo na aking mga mamamayan ay hindi na nga mapapahiya kailanman. Now, ang locust o sa Tagalog ay balang, ito po ay dumadating ng pulupulutong, usually sa norte. Tama po ba? Sa norte ata masyadong kadalasan nangyayari na nagkakaroon ng mga balang. Okay, so at ang balang, pag yan ay nanalasa, kasi nga, ang dating nila, hindi isa-isa, mabuti kung isa-isa. Kaya lang pulupulutong ang dating ng mga balang. So ano nangyayari? Yung mga pananim ng mga magsasaka, that they waited na mag-aani sila na magandang ani, kaya lang pag dumating ang locust o yung balang, sisirain lahat, that even the seeds. Okay, so ang resulta, they have no food. Kasi kung ang seed kasi ang seed, kailangan yan para sa susunod, in the future, meron pa silang itatanim at meron pa silang makakain. So, that is exactly na ginagawa din ng devourer sa atin. Oh, amen, ng kaaway sa atin. At ang ginagawa ng kaaway, sinisira, pinipilit na sirain, nakawin ang lahat sa atin. Anything that values with us, may value sa atin o may halaga sa atin. Okay, yung nagbibigay ng joy, nagbibigay ng fulfillment. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede natin sabihin na pwedeng nakawin sa atin. It could be our properties, our wealth, our business, our career. Lahat na nagbibigay ng fulfillment,
ng kasiyahan sa atin. Kasi ang dyablo ayaw na maging masaya ang isang Kristiyano. Kaya kung may mga tao na nagpapahirap sa inyo at ayaw kayo maging masaya, alam nyo na kung kaninong kampon yun. Huwag niyo tingnan ang katabi nyo. Okay. Okay. So when the word, okay, so ang pag-usapan natin, i-restore. So when the word, pag sinabi natin restoration, ibabalik. So when you say ibabalik, merong something na nasira, nabubuin, may nagulo na kailangan ayusin, at may nawala na kailangan ibalik na para pagpalain. That's the word restoration. Amen po ba? And mind you, ang Panginoon, pag sinabi kasing restoration o pagbabalik, tayo mga Christian, tayo mga tao minsan, pag sinabi pagbabalik, ang ating isip agad, break even lang patas lang. Ibabalik. Bawa, binigyan, inutangan ka ng 20, balik mo rin yan. Okay, 20 rin ang balik. So minsan, yun ang balik agad sa atin, parang patas lang. Pero iba si Lord. Iba si Lord pag nagbalik. Tandaan natin yon. Because sabi dito sa ating binasa, sa ating teksto, sino daw ang magbabalik? Si Lord. So, paano magbalik si Lord? Just for example, kay Job. Okay, Job 42:10. Ang sabi doon, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job, ilan daw? Doble. Mark 10:29-30. Ang sabi doon, ang sino man ang mag-iwan sa akin, ang mag-iwan sa kanyang pamilya, na magulang, kapatid, mga lupain niya, mga ari-arian niya, para sa akin at sa magandang balita o sa aking salita, sumunod sa akin, 100-fold will be given back to you. 100 beses ang kayang ibalik ni Lord. So hindi si Lord hindi katulad ng tao. Pag nagbalik, patas lang. Pag si Lord nagbalik, titiyakin niya, doble-doble, 100 beses. Ngayon, ang tanong, bakit gustong ibalik ni Lord ang lahat na nawala sa atin? Okay? So because this is our topic, restoration of what was lost. So, tingnan muna natin, ano bang dahilan kung bakit gusto ni Lord na ibalik ang lahat na nawala sa atin? Una, binasa natin yan sa verse 26 ng Joel 2. Ang sabi doon, magkakaroon kayo, ang unang dahilan niya, sabi sa verse 26, para purihin ninyo ako na inyong Diyos na gumangwa ng mga kamangha-manghang bagay na iyon. Hindi lang twice, hindi lang 100-fold, pag nagbalik si Lord in a very amazing way. Bakit? Sisiguraduhin ni Lord, pag binalik sa'yo ang nawala sa'yo, mapapasabi ka ng, praise the Lord. Alam mo yun? Iba yung blessing na ang dinaanan, iba. Alam niyo yun? Yung parang talaga na parang ginawa mo na lahat ng effort mo, walang nangyari. Okay, this is exactly what happened to us in our family. Siguro matagal nyo na napakinggan sa akin. Dati hindi ako nagko-full-time. It was in only 2016 that I went full-time in the ministry. But before, ang dami kong worries sa buhay. Sabi ko, Lord, pag nagpagamit ako, pag nag-full-time ako, hindi kaya. Nangungupahan kami, nagpapaaral, ang dami namin bayarin. Ang church nagsisimula. For 1 week, ang tithes ng church, 1,500 to 2,000. Ang upa ng church, 8,000. Wala pa yung kuryente. How? So parang inisip ko noon, hindi kaya Lord So hindi ko rin kaya mag-full-time during that time. So I tried everything. Ginawa ko, pumasok ako, nagtrabaho ako sa call center, nag-Korean tutor, and everything. Nagnegosyo pa ako, mind you. Nagpatahian pa ako. So ang isip ko noon, yung kalahati ng kita ko, pangbayad sa mga expenses ng church, kalahati sa amin, para lang makapagpatuloy ang gawain. And then sabi ni Lord, not your way, my way. Hindi ikaw. Dahil hindi naman sa iyo ang church na to Oo nga naman. Pakialamera. Intrimidita. Minsan ganun tayo, di ba? Makakarinig tayo ng mga masasakit na salita kay ng Lord. Pero totoo naman. Di ba? Napapanggap tayo na tayo ang Diyos. They want to be our own God in our lives. Pero mind you, hindi kaya.
Then I tried. Dumating talaga ang pagkakataon na parang kahit nasa trabaho ako, iniisip ko yung church, paano ba lalago? Lord, paano papasukin ng mga tao ang church? Na talagang babalik-balikan ng church. Kasi sa totoo lang, kung kayo nagsimula dito, ayan, nandiyan yung mga original, sina Kuya Ricky, sina Ate Ray, di ba? Sina Ate Lydia, sina Ate Cecil. Naku, lalo pag tag-ulan, sa COG Angono, nasa tapatan ng McDonald's. Pag tag-ulan, sabi ko sa inyo, hindi pantay. Nakaganon. Kasi yung isang pamilya, lagi nakaupo dito. Yan, isang pamilya, di ba? May isang pamilya yon, lahat sila, manugang, mga anak, mga apo. Pag sila din nakaupo, pantay. Kasi dito lahat ng tao. Pag umulan, hindi sila makapunta kasi tricycle na sila sa kanila, 2 tricycle. Kaya pag nawala yung 2 tricycle na yon, nakaganon ng church. Yan. So nangangatog na ako pag tumuulan. Lord, wala na naman tao ang church. So sabi ko, Lord, hanggang kailan kami magiging ganito? Until such time, talaga dumating na talaga yung sobrang burden na hindi na talaga ako mapakali. And then I went full-time. Sabi ko kay Pastor, sige, Pastor, if you will allow me, pwede bang ipagkatiwala mo sa akin ang pulpito? Sabi ko, ikakarir ko yan. Ikakarir ko yan. Sabi ko gano'n. Kasi may survey ang DASMA, COG DASMA during that time. Number 1 reason kung bakit babalikan ang church, babalik-balikan ng tao, number 1 is preaching. Number 2 is praise and worship. Okay, relationship, and then the fellowship and all the activities. Okay, sabi ko kay Pastor, papayagan mo ba ako? Kakaririn ko yan. Yung pulpito. So, sabi ni Pastor, sige, gawin mo. And then, yun nga. Then I went full-time. Nagsimula talaga ako as in, Lord, wala. Okay, wala, zero. Bahala na sa pang-upa, bahala na pang-tuition, bahala na pagkain, bahala na sa upa. All I have to do is just to step by faith. And then, that's the time that God really works amazingly in our lives. Every Sunday, hanggang at such time na talagang naging punong-puno ang church na hanggang to the point lumipat na dito. It's all by the grace and glory to God. Sa akin personal, doon ko naman naranasan nung ako'y humakbang sa pananampalataya na Lord, gusto ko naman. Kasi pag umuulan din, takot ako sa bahay namin. Parang lumipat yung pagsanhan pools. Lalo sa kusina namin, ang tagas talaga ng tubig. O talagang minsan may one time, muntik na kami masunugan, nagkikislapan na yung mga kuryente. Sabi ko, Lord, patirahan mo naman kami. Sabi ko, bigyan mo naman kami ng sariling bahay at lupa na di na kami mangungupahan. And then mind you, mga kapatid, ito sinasabi ko, pag ang Diyos nagbalik sa inyo, hihigitan pa, yun nasa isip nyo lang ha. Kaya ang aking life verse, Ephesians 3:20. God is able to do exceedingly, abundantly, above all the things you ask or think. Then when I went full-time, doon ko naranasan, grabe, madami nag-walk-in, marami mga kapatid, marami pinadala si Lord ng mga kapatiran, na siya palang gagamitin na daluyan para sa church, hindi na sa church, pati sa aming pamilya. And mind you, nagkaroon ng restructuring doon sa aming lugar. We were one of the benefits. Naging beneficiaries kami doon sa mga lupa na yon. Kalain nyo yung lupa na yon na nakuha lang namin for 80,000. 1 year pahuhulugan. Mind you, napasa amin. Nagkaroon kami ng biglang lupa. Hindi namin inaasahan. And then, after siguro ilang years, nakapagpatayo kami ng sariling bahay. Wala. Naging full-time lang kami, nag-full-time kami. Humakbang kami sa pananampalataya. Kaya talagang every time na talaga ako'y pipikit, ang sasabihin ko talaga, thank you, Lord. Praise the Lord. Kaya kapatid, kung ikaw nasa ganong kalalagayan, maniwala ka, hindi pa tapos sa'yo si Lord, humakbang ka lang sa pananampalataya. And when you step by faith, at pagsunod ka sa pakalooban ng Panginoon, amazing! Hindi mo akalain. Siguro marami sa inyo nakaranas ng ganyan, hindi ba? Yung hindi mo inaasahan, ginawa mo na lahat ng effort mo. Pero iba pala yung pamamaraan ni Lord. At sisigurahin ni Lord, kamangha. Kasi pag amazing, kamangha-mangha, talagang sigurado, hindi tayo yon. Isa lang kasi ang kamangha-mangha, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya for sure, si Lord ang nagbigay nun sa'yo. Kaya nga, pag ang blessing came to you in amazing way, isang bagay lang ang mabibigas mo. Praise the Lord. And that's one of the reason para purihin ninyo ako. May mga tumanggap ba na amazing blessing ngayong linggo na to? Amen. Can I hear a praise the Lord? Praise the Lord. Oh, hallelujah! Sige, palakpakan ba natin ang Panginoon?
Okay, as pangalawa, anong dahilan ni Lord? Bakit ibabalik sa atin? Para malaman ninyo na ako'y sumasa inyo. Now, the word sumasa inyo or sumasa atin sa ibang version, iba po yun, okay? Kasi pag sinasabi sumasa inyo, kasama ko si Lord. No, it's different. It's more than that. Pag sinabing sumasa inyo o sumasa atin, kasama mo na, kakampi mo pa. Kasi pwede mangyari, kasama mo, pero di mo kakampi. Oh. Issue? Ano yan? Tricky yan, pastor? Hindi. Pero totoo, di ba? Kasama mo, pero hindi mo naman talaga kakampi. Okay, when you say sumasa inyo, isabihin nun, sisiguraduhin talaga ng Diyos. Yung sabi sa Hebrews na, I will not leave you, yun, yung pagsama ng Diyos. And I will not forsake you. Kasi yun ang tunay na kakampi. Sa hirap at ginhawa, hindi ka iiwanan. At ganyan na ganyan ang Diyos sa'yo, papatunayan ng Diyos na anuman dumating sa buhay mo. Yes, there are times na akala natin, wala si Lord. Hindi natin kasama si Lord, absent si Lord. Pero God's silence does not mean na iniwan na tayo ng Diyos. Pag tayo dumadaan ng pagsubok, minsan tahimik talaga si Lord. Kasi gano'n na gano'n, di ba, pag sa mga estudyante, pag kayo nag-e-exam, kaya nga pag may lecture, makinig kayo na makinig. Kasi pagdating ng test, hindi nyo na makapakinggan si teacher na magturo. Kasi pag sinabing test, kayo na lang ang gagawa para matignan kung meron kayong natutunan. That's the point. So sabi ni Lord, para maintindihan ninyo, para maunawaan ninyo na ako ay sumasa inyo. At napaka-importante nito na maintindihan natin, mga kapatid. Because it will change our perspective. Na alam mo, na kasama mo ang makapangyarihan Diyos. It will change, it will transform from being fearful to being courageous. From being insecure to being confident. Kasi kahit anong mangyari pala sa buhay ko, ang Diyos laging nakaalalay sa akin. Amen. Kaya nga, pag nalaman mo, the God that is with you is also for you. Ipaglalaban ka. Ano man ang pagdaanan mo, tiyak, nandyan sa tabi mo ang ating Panginoon. Amen. So, yun ang pangalawang dahilan ng ating Panginoon para maintindihan mo. Sumasa atin ang Panginoon. Okay, pangatlong dahilan ng Panginoon, bakit niya ibabalik? Okay, ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos at wala nang iba. Now, one of the reasons is just to set us free from idolatry. Now, when you say idols, ganito po iyon, hindi mo kinakailangan mag-bow down, yumuko, para sabihin mo na may ina-idolize ka. Because it can be somebody, it can be something in your life na higit na iyong pinapahalagaan kaysa Diyos. Iyon yung idol. Now, para malaman natin kung ano ang ina-idolize natin, tingnan natin. Tapusin niyo yung tanong na ito. Hindi ko kayang mabuhay kung wala si... meron ba sa inyo? Idol niyo yun. O kaya, hindi ko kayang mabuhay nang wala ng internet. Sa panahon ngayon, pambira, mas idol ang internet. Di ba? Pag walang internet, kala mo talaga, ang init-init ng ulo, umalis ka dyan, naghahanap ako ng signal. Di ba? Di ba? So, yun. Yun ang sukatan. Kung paano mo malalaman kung sino ang idol mo sa buhay mo, tapusin nyo yun. Hindi ko kaya mabuhay kung wala si o wala nang. Okay? So, yun. At ang gustong siguraduhin ng Diyos, kaya niya kayang ibalik sa kamangha-manghang paraan para alisin tayo sa ibang, para palayain tayo sa ibang bagay na ating inaasahan. Kasi ang gusto lang ni Lord, siya lang ang ating asahan. That's the point. Kaya nga pag nagbalik siya, sisiguraduhin niya kamangha-mangha para maintindihan mo, malaman natin na si Lord lang ang tunay na source ng lahat sa ating buhay. At wala tayong dapat ibang asahan, kundi ang ating Panginoon. So kung may iba ka bang inaasahan sa buhay mo, kaya minsan may nagad sa akin, okay, no offense meant, po, kung ginagawa niyo po ito, palayain tayo ni Lord. Pastora, pag ako nanalo sa loto, bibigyan kita ng 2 supot. Isa para sa church, isa para sa inyo ni pastor.
Siguro inaasahan niya, sabihin ko, praise the Lord. sabi ko, kapatid, tama na yung isang inaasahan natin. Di ba? Si Lord na lang. Wag na. Hindi ko na kailangan yung supot na yan. Pero pag alis niya, ano kaya supot nila? Ano kaya naman supot na yan? Nagtanong din wala. Baka ilang milyon na. Amen po ba? Okay. Kaya kapag isang tatanong, Pastora, paano yun? Totoo ba yun? Pag nanalo ng pwede ba yun? No. Wala namang mawawala. Marami. Unang mawawala, pananampalataya at pagtitiwala mo na si Lord ang kaya magpala sa iyo ng totoo sa buhay mo. Amen. Amen. So isa lang ating aasahan. Walang iba kundi ang ating manlilika, ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. Pang-apat. Okay. Pang-apat na dapat to, di ba? Pangatlo. Okay. Ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos na wala ng iba pa. Okay. Ito yung sinasabi ko. Okay? So, pang-apat. At sabi doon, hindi na nga kayo mapapahiya kailanman. Okay? Kasi sa totoo lang, pag may nawala sa atin, sometimes it brings shame to us. Diba? Naalala ko sinabi ni Pastor. Kasi pinapunta na ng barangay yung yung church sinugod na kami ng barangay dahil mag-aapat na buwan na hindi nakakabayad ng upa Nasa tapat pa ng McDonald's yun May sasakyan po kami dati, yung Adventure. Sabi ni Pastor, ibenta na natin yan! Ayoko! Yan na lang natitira, ibibenta mo pa. Pero nagchismisan na tayo. Sabi walang-wala na talaga. So, masyadong ako sa ibang mga tao Sabi, hindi, kailangan natin ibenta yan. Pati ang church. So, talaga, ginawa namin. Then we give up. Binenta namin. Talaga, yun, para linisin lahat, bayaran lahat. Okay. So, kasi nga, sabi ni Pastor, iba na yan. Pangalan na ng Panginoon ang nasa kahihiyan niyan. Church of God. Pero mo, church na nagdadala ng pangalan ng Panginoon, pinabarangay. Naintindihan niyo po ba yung hugot namin? Sabi ni Pastor, ibenta na yan! Sabi ko, sige na nga. Okay. So pumayag ako doon. Yun, nabayaran na lahat. Pero sa totoo lang, pag meron kang sinakripisyo, sabi ko sa inyo, pag nagbalik ang Diyos, sobra-sobra. Huwag kayong mag-alala. Ngayon naman, meron na naman kaming sasakyan. I-service na rin kami. And in amazing things, hindi namin binili, may nagbigay sa amin. Amen. Ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy 28, at lagi natin dinideklara to. Kaya nga si Pastor, sabi na, bakit si Pastor Manny, lagi sinasabi yon, tayo ay hindi ulo, hindi tayo buntot, tayo ay ulo. Di ba? Tayo, di ba? And then, totoo. Kasi nga, yun yung experience namin. That's experience. Di ba? Kaya nga, kung ano yung experience mo, kung ano yung conviction, naging conviction sa'yo, you have to declare it always. Kasi totoo sa'yo yun Kaya wag yung si Pastor lagi nagsasabi na gano'n. Totoo kasi nangyari sa amin talaga yun. Sabi doon, you will become the head and not the tail. You will not the borrower, you will be the lender. Kaya lang, pag dumating sa inyo yung mga balang na to, naku po, babalik ta rin lahat yun. At madadala sa kahihiyan ang Panginoon. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, na sumusunod sa Diyos at nananampalataya sa Diyos, maniwala ka, ang lahat ng nawala sa iyo, ibabalik sa iyo. Bakit? Para patunayan sa lahat ng tao na ang ating Diyos Ama na nasa langit ay amang hindi napapabaya. Siya ang Diyos na nagmamahal at nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Kaya tuwang-tuwa ako, di ba? Kaya matuwa kayo. Ako natutuwa ako talaga pag nasa Facebook, may nakita ako mga kapatiran na they're going to other countries, they're eating in a luxurious restaurant. Sa aking puso, natutuwa ako. Hindi nga. Di ba, kaya minsan comment ako, enjoy the goodness of God. Kasi at least, naipapakita natin sa mundo. Kasi pag sinabi born again, hindi, hanggang turo-turo lang yan. Di ba? Yung mga damit niya, mga ganyan-ganyan lang. Hindi. Gusto ko natin patunayan. Pagkain pa lamang, kitang-kita, mayaman ang ating tatay.
Diba? May pambili ng ticket papunta sa ibang bansa. O pambihira, ganyan kayaman ang tatay natin. Kaya maraming mga Kristiyano, maraming tao ang matutuwa. Hoy, kilala ko to ah. Kalaro ko lang to. Nagjo-jolin lang kami ah. Pambihira, may sarili na palang negosyo. Di ba? Sino napaparangalan? Ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayo maiinggit kung may mga kapatid tayo na gano'n ang kanilang lifestyle. It is because nilakaran nila to. Di ba? Naniwala, sumunod. At gustong patunayan talaga ng Diyos sa mga masunurin niyang anak. Ibibigay ko ang lahat. Lahat, pati na wala. Lalakpasan ko pa yan para hindi ka na mapahiya. Sa aking buhay po, sa aming buhay, ako, sino po ito nakaranas ng 1980s? Nung panahon po yun, alam niyo po ba yung, kasi during that time, di ba, patok nun ang nagsa-Saudi. Yung kapitbahay namin, naunang umalis, nag-Saudi yung tatay. E di syempre, ilang linggo lang, bumili ng TV. Wow, buong barangay nun. May TV na sila, no? Nung araw ganun. Di ba? Pag may TV, isang buong barangay nakakaalam. E di lahat kami, mga bata, tuwan-tuwa kami, kapitbahay namin yun. Pag gabi, nanonood sila, nasa bintana lang kami, nakikipanood. Kaya lang, pag nakita kami nanonood, biglang sa sarado yung bintana, pak! Bina naman kami. You know, minsan kasi pag may mga things na nakakahiya sa atin, napahiya tayo, minsan gagamitin din ng Lord sa atin. Depende na lang kung paano nyo tatanggapin, kung paano pagkapahiya ninyo. Ha? Pero para sa akin, sabi ko, Lord, darating ang time, magkakaroon din ako ng ganyan TV. Hindi lang basta TV, malaking TV! Kaya pag pumunta kayo sa bahay namin, nalaki ng TV namin eh. Kaya alam nyo na yung kung ano pinanggalingan nun. Hindi sometimes you cannot judge somebody kasi may pinanggalingan yun. Baka sabihin nyo, lilit ang bahay, laki-laki ng TV, parang halos lahat ng bahay, TV na. Di ba? Kasi hindi nyo alam kung anong pinanggalingan na experience niya. Napahiya siya. Pero ngayon, di ako nagbibiro. Di ba tama ay nakapunta sa bahay namin? Pero, kaya nga, sa totoo lang. Kasi nung bata kami, gano'n, naranasan ko talaga. Manunod ako, tuntua ako, nanood ako, si Bento, tsaka si Pugo. Di ba? Tapos bilang, ako sarado na gano'n, bintana. Uuwi ako talagang matululuha ako. Sabi ko, Nay, sinaraduhan kami ng bintana, nanonood lang kami. Yun na minsan yung pagkapahiya mo talaga. Di ba? Pero talagang, hindi naman ako nagalit sa kapitbahay namin, pero tumatak sa isip ko na, dadating ang araw, magkakaroon din kami ng ganyan. Hindi lang ganyan kaliit, mas malaki dyan. Kaya ngayon, talaga, yun eh. Kasi ayaw ni Lord mapahiya sa pagkain pa lang, sa damit pa lang, sa mga gamit pa lang, sa bahay pa lang, sa sasakyan pa lang. Pambira pag binabawi ka ni Lord, titayakin ni Lord, mag-glorify si Lord sa lahat ng mga ari-arian mo. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ayaw tayo mapahiya eh. Kasi once you accepted the Lord and you bring the name Christ in you. Kasi Christian eh, dala mo na pangalan ni Kristo eh. Kaya pag may mga kapalpakan, may mga nangyayari sa'yo, apektado si Lord. Pag nagugutom isang Kristiyano, naku maniwala kayo, apektado si Lord. Ano sasabihin ng tao? Nasasabihin nila na, anak ko, gutom. Pero minsan hindi kasalanan ni Lord, minsan tayo may kagagawan. Tama po ba? At mamaya pag-uusapan natin yan. So, yun yung mga dahilan ng Panginoon. Gusto niya, mapurihan mo siya. Gusto niya, palayain ka niya sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Para sabihin natin, malaman natin na siya sumasa atin. At pangatlo, para hindi na tayo dalhin sa kahihiyan. Amen po ba? Ngayon, ang tanong ngayon, paano ba ibabalik ni Lord sa atin yung lahat ng mga nawala? Okay, paano ba? So, naintindihan na natin bakit gusto na ibalik. Ngayon, paano naman ibabalik? So, this is our topic. Una, okay, sabi din sa Joel 2:25. Ito minsan nung nabasa ko to nung una, pero nagtanong ako kasi, di ba? Ang sabi doon sa last part kasi, ako ang nagpadala sa inyo na napalaking pulutong ng mga balang. Sabi ko, kaya naman pala. Kaya pala ang lakas ng Lord na sabihin ni Lord na ako magbabalik. Kasi siya nagpadala eh. Hindi niyo ba nakita? Hindi ba? Kaya niyang ibalik kasi siya naman ang nagpadala. Ngayon, ang tanong, bakit pinadala?
Tanong, tama po ba? Bakit pinadala yung balang na sisira at magwawasak? Now, that's the question. So, actually, this verse, it talks about consequences. Okay? Siguro sa ibang sa ibang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang dating niyan ng verse na yan, sumpa o parusa. Tama po ba? Pero mo lahat ng mga ari-ari mo nawala. Parusa. Kaya lang, tinan natin so when you say consequences, so yung verse na yun, it talks about consequences. Tanda po natin mga Kristiyano, anything that we do, yes, nung tayo nakilala sa Panginoon, pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero tandaan po natin, in every action, there's always consequences. Tama po ba? May balik yan. Pero hindi parusa. Consequences. Now, ano bang consequences? When you say consequences, it is God's way of disciplining His children. Pag sinabing consequences, malinaw dapat sa ating mga Kristiyano, ito ay pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Bakit tayo dinidisiplina? Sabi sa Hebrews 12, dinidisiplina ka dahil tinuturing kanyang anak. Kasi pag ang kapitbahay, anak ng kapitbahay mo, dinisiplina mo, awa yun. Awa yun. Kasi sabi na kami, oy, ano pakialam mo, anak mo ba yan? Kaya pasalamat tayo kung dinidisiplina tayo. Kasi at least, ang turing sa atin ng Panginoon ay kanyang mga anak. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, mga anak ng Diyos. Now, tayo po ay kumikilos, okay, depende. Kung paano natin kinikilala ang ating Panginoon. Okay, kung paano natin kinikilala ang ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano na ang pagkakilala mo sa Panginoon, na sa bawat pagkakamali, na para siyang Diyos na may laging hawak na stick, na pag nagkamali ka, hampas agad, pak, ano ha? Alam mo, meron something na ready na something bad will really happen pag nag-isang pagkakamali mo lang. Pero para sa akin, sino po dito yung magulang na ganyan? Isang pagkakamali ng anak, hampas agad. Wala, di ba? Naalala ko nanay ko noon. My mother was an Ilongga po, mga Ilonggo. Okay, mga Bisaya. Nanay ko, pag nagano yan, sa unang pagkakamali mo, Neng, bantay kabla. Ganyan. Makakauna, dalawa, pangatlo pa. Pag nagpangatlo ka na sa nanay ko, doon ka pala niya hahampasin. Pero pag una, hindi pa. Kaya minsan may nagsabi, di ba, naalala niyo to, mga quotation. Ano yun? Ang una, one is a warning, di ba? Two, kailangan, kailangan avoid mo na. Pag pangatlo, kailangan hampasin ka na. So, ganun yun. Yung disiplina natin ng Diyos, hindi naman, kung kilala mo ang Diyos na pagkakamali mo, pak! Naku, maraming mga tao matatakot sa Diyos. Nakatakot pala si Lord. Kung di pagkakamali, pak! May palo agad. Kaya kung ganun ang pagkakilala mo sa Panginoon, nagkakamali ka ng pagkakilala sa Panginoon. Kasi ang disiplina, dumadating yan. In many warnings. When you say many warnings, halimbawa, dadaanin ka muna ni Lord sa pangaral. Sa lahat na napapakinggan mo ng salita, na lahat ng preaching, God is expecting that you will change, you will transform, you will learn. Ngayon, pag hindi ka na nakuha sa pangaral, hindi ka na nakuha sa mga pagsubok sa buhay mo, at nananatili ka pa rin sa ganon, ayaw mo pa rin magbago, that's the time na dadating, papadala na ni Lord yung mga balang sa'yo. That's the time. Okay? So that's the consequences. Now, consequences is not punishment. Hindi yung punishment, kasi, let it be clear to you, kasi yung pag sinabing punishment, si Lord na ang naparusahan para sa atin. And that's the heart of the gospel, that Jesus came and died on the cross to pay our debts. Yung lahat ng parusa na sinasabi sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Si Jesus ang kumuha na lahat ng ating parusa. That's the gospel. Okay? Bakit niya kailangan tayong sagipin? Because we are sinners according to Romans 3:10. Walang mabuti, wala isa man. Kaya nga napakahirap ng misyon ng Diyos. Hindi ka lang sasagipin sa kahirapan, sa karamdaman, sa heartbreak, sa lahat. Sasagipin ka pa niya sa apoy ng impyerno. And Jesus did all this for us. So, kaya nga yung consequences, hindi na yung parusa kasi nga kinuha na ng Panginoon. Kaya nga, that's why,
para yung parusa na yan ay mapunta kay Lord, you have to accept Jesus in your life. Para lahat ng kasalanan mo, yung kaparusahan na narapat sa'yo, wala na, mapunta na sa Panginoon. Yun ang tinatawag na divine exchange. Si Jesus kasi naging substitute natin. And Jesus has all the right to claim, I am the way. Kasi siya lang ang pwedeng magbayad sa utang natin. Hindi ka pwedeng bayaran ng magulang mo. Bakit? May utang din ang magulang mo. Hindi ka pwedeng bayaran ni pastor at ni pastora. May utang din kami. Hindi lang sa lending, ha? Lalo na kay Lord. Di ba? Hindi pwedeng bayaran ng isang tao ang may utang kung siya may utang pa. Siyempre, unahin mo munang bayaran yung utang mo bago mo bayaran yung ibang utang. Tama po ba? At walang isa man ang may pwedeng gumawa nun. Si Jesus lang. Si Jesus lang kasi ang walang kasalanan. So that's the heart of the gospel. So, ang consequences, hindi yan parusa. Let it be clear. Ito ay pagdidisiplina. Tama po ba? Okay, so ngayon, ano ang kailangan? Paano mapabalik? Kailangan lesson learned. Okay? So, instead of saying, pag may dumating na mga pagsubok, katulad yan, pag mayroong kakaiba na nangyayari sa buhay mo, usually kasi ang tanong ng mga tao, Lord, why is this happening to me? Bakit hindi naman sa'yo? Sino ka ba? Di ba? O kaya, why me? Bakit ako? Pero pag ikaw, alam mo na may ginawa kang mali at hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, ito dapat ang ating kailangan na leksyon na matutunan. Lord, what are the lessons you are teaching me? Hindi problema ang balang. Kasi si Lord nga nagpadala eh. Ang kailangan, hanapin mo ano yung cause. Bakit pinadala yung balang? Tama po ba? Anong dahilan? Bakit ka pinadala ng balang? Yan ang dapat mong alamin. At yan ang dapat nating matutunan. Kaya nga mga kapatid, i-search natin ang ating mga puso. Ano ba yung mga ginagawa natin para padalhan tayo ng balang? Meron pa siguro dapat na tayong iwasan, tanggalin sa ating buhay na ginagawa natin na di nakalulugod sa Panginoon. Okay, pangalawa, ano ba yung mga bisyo, vices, na ayaw mong tigilan, na ito magkukos kay Lord para padalang ka ng balang. Hindi ko alam kung anong bisyo yan, ha? Pero tigil-tigilan mo na yan. Kasi hindi ka lalayuan ng balang, maniwala ka. Hanggang maubos ka ng balang na yan. Tama po ba ako? Kasi minsan tayo mo, tigilan mo na ang paghitit ng sunog na gulong, tigilan mo na yan. Paghitit ng mga katol, tigilan mo na yan, di ba? Kasi pag hindi ka tumigil, hindi tatigil din ang pagpunta ng balang sa'yo. O kaya, ano ba yung ugali mo? Na pag hindi chinek ni Lord ngayon, sisira sa buhay mo, sa kinabukasan mo, at di mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So ito dapat natin inaalam. Kasi meron tayong ugali o behavior na talagang pag hindi ka talaga dinisiplina ng Diyos, nako, kung ito-tolerate ni Lord yan, nako anak, kaya hindi kita ma-promote eh. Yung ugali mo kasing yan. Tigil-tigilan mo na yan. Tama po ba? Tama po ba? Meron tayo niyan, okay? O kaya, ikaw ba ay merong mga unforgiving sins? Yung hindi pagkapatawad na ginagawa pa rin sa buhay mo. Hindi talagang, sige, pinatawad ko na yan. Huwag ko lang makakit ng pagmumukha niya na. Basta sa puso ko, pinatawad ko na. Pero wag lang yung mukha niya makakita ko. Okay? Unforgiving sins, ito yung malaking hadlang sa blessing ng mga Kristiyano. Amen po ba? Okay, at ang huli, ikaw ba ay self-sufficient pa rin? So when you say self-sufficient, na iniisip mo na hindi mo na kailangan ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo ba mga kapatid, mas maraming pumapasa pag may pag tao dumating sa kahirapan. Maraming pumapasa. Kasi pag mahirap ang tao, mas lalong lumalapit sa Diyos. Tama po ba? Di ba? Pag isang tao, gipit na gipit, syempre isip niya, mag-a-abroad na lang ako. At syempre, pag nag-a-abroad ka, naglalakad ka pa lang, may dala ka na, Lord, sana yung mag-i-interview sa akin, mabait. Lord, sana yung pupuntahan ko, okay yung sweldo. Talagang
kada hakbang mo, Lord, kausap mo si Lord, di ba? Aba, nung makaalis, yumaman. Pagdating, oy, punta ka ng church. Anong church? Walang church. Kasi totoo lang, pag mas maraming pumapasa pag nasa kahirapan, maraming bumabaksak pag nakaranas na ng prosperity sa buhay. Kasi mas pag nag-prosper na, naging successful na, doon na lumalayo sa Panginoon. Tama po ba? O hindi ko naman sinasabi na, Lord, wag mo na pala akong payamanin, baka malayo ako sa iyo. Wag naman, hindi. Okay lang yumaman, wala tayong problema doon. Sabi ko sa inyo, gusto ni Lord pagkain pa lang, talagang mag-glorify na si Lord. Sabihin ng mga tao, wow, grabe talaga ang Lord nila. Damit pa lang, mga Uniqlo, alam mo yung mga bag pa lang, mga Louis Vuitton, alam mo yun, puro butones. Alam mo yun. Doon pa lang. Pero yung para magkaroon ka ng self-sufficiency, nakala mo na, hindi ko na kaya ko na to sa buhay ko, hindi ko na kailangan si Lord. Hindi. Ayaw ni Lord yan. Tiyak, padadalang ka ng balang para patunayan sa iyo, anak, wala kang magagawa kung wala ako sa buhay mo. Amen po ba? So, paano tayo makakalis? Tanggalin natin yung pagiging self-sufficient. In everything, in every way, lahat, lumapit tayo sa Panginoon. Ipakita natin ang total dependency natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Paano ibabalik? No. We are living in this principle, sowing and reaping. Ngayon, ang problema ganito. Kailangan tanggalin yung mga tinanim mo na para maging dahilan para padalang ka ng balang. Ngayon, dito po sa ating buhay bilang mga Kristiyano, we are living in a principle of sowing and reaping. Nagtatanim, nag-aani. Okay, ano ba itong principle na to? Ito po ay tungkol sa, sabi doon sa Galatians 6:7, it talks about, do not be deceived, God is not mocked. Whatever a man sows, that he will also reap. Akala nung iba, ano ba yan? Sa iba akala niya, karma. Kasi sabi sa Tagalog, kung ano tinanim mo, siya mong aanihin. Siguro may tinanim ka noon na hindi magandang seed. Kaya naman, nag-decision si Lord na, kailangan tanggalin yung bad seed na yan kaya pinadala yung balang. Kaya pinatanggal yung seed. Okay? Nakukuha niyo po ba yung punto ko? Ngayon sa iba, akala nila, this is karma. No, this is not karma. Okay, the word karma came from a Hindu and Buddhist belief. Okay? Pag mga Kristiyano, huwag ka maniniwala na sa word na karma. It's not. Ito po ay galing sa Hindu and Buddhist belief. They believe in reincarnation. Ang katuruan na yan, yung karma, sinasabi niyan na kung ano mga ginawa mo mabubuting bagay ngayon at mga nakaraang buhay mo. Kasi nga naniwala sila sa reincarnation Marami ng buhay sa tao, sa isang katawan. Ang dami naging buhay na pumasok dyan. Reincarnation. So yung lahat ng mga itinanim na mabubuti na ngayon at saka mga buhay na nandito, iyan ang magtatakda kung ano ang kinabukasan mo. O yan ang magpapasya. That's the word karma. Pero sa atin, when you say sowing and reaping sa Kristiyano, ito yung nagsasabi na kung ano ka ngayon, iyan lang ay resulta ng mga itinanim mo noon. Kaya kung meron kang nakikita ngayon na hindi maganda sa buhay mo, kapatid, meron kang itinanim na hindi magandang seed sa buhay mo noon. At kung may nakikita ka naman ngayon na magandang bunga, it means, according to this law, maganda ang mga itinanim mo na seed before, kaya ngayon nag-aani ka na magandang bunga. Amen! Hallelujah! So sabi doon, ang prinsipyo na ito, nakasabi, ang bunga ay ayon sa binhi. At meron naman teksto yan. Sabi doon sa Genesis 1:11, then God said, let the land sprout with vegetation, every sort of seed-bearing plant, and trees that grow seed-bearing fruit. These seeds will then produce the kinds of plants and trees from which they came. Kung anong tinanim, aanihin mo kung anong binhi. Tinanim mo mangga, huwag kang mag-expect ng grapes. Pambira ka. Saan ka nakakita nun? Kailan minsan ganun tayo Diba? Nagtanim tayo, nagbigay tayo ng 100. Lord 10,000. Ano yan? Ano yan? Ano problema natin? Kasi, malinaw nakadepende yan kung ano yung tinanim mo. Yan ang sinasabi ng
ang prinsipyo niyan. Kaya kung gusto mo na may dating ang aanihin mo, kailangan may dating din ang itatanim mo. It's God's principle. So wag kang aasa. Diba? Minsan, pag sinabi, kaya nga mabuti talaga, sinabi ni Lord sa atin, mag-tithes. Kasi kung tayo, mga tao, ang masusunod, diba? Ang susundin natin, magbigay kayo ayon sa kalooban o kagustuhan ng puso mo. Hindi nabibigatan o tiyak, barya yan. O tama. Lord, pabigat sa bulsa ko, ibabalik ko sa iyo. Gusto ko lang magagaang, yung mga pera, yung mga papel lang. O, di ba? Hindi mo bibigay yan. Kaya mabuti, ni-remind tayo ni Lord sa tithing. Now, sa iba, ang tithing, it's a burden. Sabi nila, nakaka-burden naman. Bakit yan sa church nyo, may tithing? Bakit may bigayan? Kaya pag hindi pa naintindihan, sinasabi ko, hindi, kung hindi pa naintindihan, huwag kang magbigay. Huwag kang magbigay. But, you will not stop me to tell the truth about tithing. Huwag kang magbigay, pero hindi mo ako pipigilan para sabihin ko katotohanan about tithing. And you are the witness. Kayo, mga nauna dito, nung una, lagi nyo naririnig sa ating senior pastor, nagsimula ang church na ito na walang single chair. Pero dahil lumakad tayo, kumilos tayo sa prinsipyo ito ng Panginoon, ngayon, tinan nyo kung gaano na tayo kadami. Iyan ang magpapatotoo. Marami, wala sasakyan. Dati ilan lang ang may sasakyan. Ngayon, hindi na magkasya sa parking. Iba sa SM pa nagpa-park. Wala tayong mga gamit-gamit na ganyan. Walang gitara, walang ano. Ba't now tinanin nyo? Kasi we planted, we waited, and then we harvest. Iyon yun. Kaya kung hindi mo lalakaran yan, mga kapatid, tandaan po natin yan. Okay, ang tanong, Pastora, wala akong seed. Pahingin pang tanim. Ay, hindi ako. Huwag sa akin. Diba? Teka lang. Are you learning? Okay. Buti na. Naintindihan niyo naman po ako kahit ganito boses ko. Amen. Okay. Sabi niya, Pastora, paano yun? Wala akong pantanim, wala akong pang seed. Tandaan natin to. 2 Corinthians 9:10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. Si Lord ang magbibigay ng seed. Pero, mga kapatid, dalawa ibibigay sa atin ni Lord Isang seed, isang bread. Mga farmers, alam to. Pag sila'y nag-ani, iba, isa-separate nila yung pangkain lang. Ito, isa-separate ko to. Ito muna sa pagtatanim, ito isisid ko. Kaya siguraduhin mo lang, pag binigyan ka ng seed ni Lord, itatanim mo yan. Kasi yung iba, hinahalo yung seed sa bread, kinakain, pati seed. Totoo nga. Hindi ba? Because bread is used to maintain. Seed ang gagamitin ni Lord para padamihin. Kaya pag kinain mo pareho as bread, ano kakainin mo in the future? Nga. Ay, sabi niya, Lord, anong pagsubok ito? Wala kaming makain. Kasi naman, pati seed kinain mo, takaw mo. Iba yung seed sa bread, ha? Kaya po nanghihingi ka, Lord, gusto kong mag-tithes. Be sure, pag binigyan ka ni Lord ng pang-tithes, kahit gaano kalaki yan, i-tithes mo yan. Kasi iyan ang pararamihin sa'yo ni Lord. At hindi lang para sa'yo yun, ha? Para sa pamilya mo, para sa buong angkan mo. Ganyan magbalik si Lord. Hindi lang para sa'yo. Sisiguraduhin niya, buong angkan mo ang makikinabang. Kaya pa sinabi mo, Lord, pahingin pang tithes. Ibig sabihin nun, pang seed. Ngayon, pag kinain mo rin yan, wala na. Talagang nganga ka. Isang buwan lang, Lord, bakit kapos na naman? Anak, pati yung seed kinain eh. Takaw. So, maliwanag po sa atin. Iba yung pang seed, iba pa yung bread. Tama po ba?
Sino daw magbibigay ng pangsid? Kanino daw manghihingi? O, wag sa akin. Ha? Maliwanag. 2 Corinthians 9:10. Okay, purihin ng Panginoon. And pangatlo, okay. Naku po, overtime. Okay lang po ba nag-overtime tayo? Okay. Sabi doon, pangatlo, you have to decide. Kailangan mag-desisyon ka. Ayoko lang may dumating na balang. At para mangyari yon, kailangan meron kang i-give up. Okay. Meron kang kailangan i-let go. At meron kang dapat i-stop sa buhay mo. Yun ang sinasabi ko. Kung may mga bisyo, maling pamumuhay, maling pag-uugali, tigilan mo na yan. And sometimes, ito minsan ang problema sa pag-give up. Marami ng mga Christians ngayon na nag-give up sa pag-attend sa church, okay, sa pagsamba, sa paglilingkod, because they were offended. Okay, the word offended. Okay, napag-aralan ko po. At nakita ko naman sa YouTube, oo nga, ang dami mga preaching ngayon about offendables, offended. Sabi ko, bakit ba? Isa daw sa mga dahilan ngayon na marami ang lumilipat sa ibang church, tumitigil sa paglilingkod because they were offended. Okay, ngayon, tandaan po natin ito. Okay, so kailangan kasi one of the things that we need to give up is the unforgiving sin. Pag ako kasi na-offend, minsan mag-carry ka ng unforgiving sin eh. Di mo mapatawad, lagi ako nasaktan, ako ang inape, ako laging biktima dito. Ngayon, bakit nangyari yon? So being offended is not the measure if you are right and wrong. Now, let me please bear with me, give me more minutes para ipaliwanag ito, mga kapatid. Ano po, para maliwanag sa atin. Being offended is not the measure. Hindi ito sukatan kung ikaw ay tama o mali. Kung ikaw ay nasaktan, na-offend, hindi pa rin yan nasukatan kung ikaw ay tama at mali. Nangyayari yan na na-offend ka kasi marami kang hindi alam. Ano sinasabi mo, pastora? Tapusin mo na yan. Na-offend ka, napipil mo, biktima ka, napipil mo, nasasaktan ka, kasi marami kang di alam. Okay, let me give you an illustration. May narinig ako na isang pastor na nagkwento nito. Sa Amerika, uso ang rooster pag Thanksgiving. Tama ba? Most of the handa. Tama ba, Pastor Mal? Turkey pala, rooster. Ano ba yan? Turkey. Okay, turkey. Ba't hindi ako naging rooster? Panabong nga tayo. Pasensya lang kayo. May sakit talaga ako. Turkey. Okay. So, sa isang opisina, meron silang biniro na isang empleyado, sabi niya, biruin natin. Kumuha sila ng isang turkey, yung ulo, tsaka yung bunto, tapos yung pinakakatawan, parang binalutan lang nila, pero alam mo nun, mga papel, kung ano mga nilagay nila, para magmukhang katawan ng turkey. Tapos sabi niya, niloko siya, pre, uwi mo to sa pamilya mo, para may panghanda kayo sa Thanksgiving. Wow, pare, thank you Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, yes, may panghanda na kami. Kaya lang, nung pag-uwi na siya, pasakit siya sa istasyon, may biglang lumapit sa kanya na bata. Sabi niya, pahingi po ng pangkain. Naku po, naawa siya. Sobrang awa niya. Sabi niya, sige, alam mo ba, panghanda namin to. Sa'yo na lang. Binigay niya. Ngayon, kinabukasan, yung mga co-workers niya, sabi niya, ano na kayo nangyari doon kay Sabi niya, ano kayo nangyari doon sa turkey nila? Tinagaan natin. Pagdating, ang saya-saya niya, dumating. Tapos sabi niya, hala, ba't ganyan? Ba't ang saya pa niya? Tinanong nila, ano nangyari? Kumusta yung turkey? Ay nako, hindi kayo maniniwala sa nangyari kahapon. Sabi niya, ano yun? Alam mo ba, pagdating na sa estasyon ng bus, may lumapit sa akin bata, awang-awa ako, walang makain. Binigay ko yung turkey. Nagtingin na niya mga manggagawa. Nung kinahaponan, nagtanong sila, saan istasyon yun? Hinahanap nila yung bata. Kasi, kagagawa nila. Siguro naawa din. Ako, kawawa naman yung bata. Ganun na nga. Ngayon, ito ang punto ko. Kung ikaw yung bata, anong masasabi mo doon sa mamang nagbigay? Di ba ma-offend ka? Ano ba yan? Tinig advantage ko, mahirap na kami. Lulukohin ako, ulo at buntot lang, papakain sa amin. Tapos yung iba, papel. Ano yun? Di ba nakaka-offend? Kaya nga Pero you did not know the real story. Sino ba may kagagawan? Kaya nga huwag kang ma-offend if you don't know the whole story. Nasasaktan ka, malay mo ba? Kaya minsan ma-offend ka kung sinasabi. Hindi mo alam kung ano yung intention na tao na nagsabi. Kaya lang minsan, mali lang ang dating sa'yo kasi iba iniisip mo. Tama, mali? Kaya nga, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya being offended is
is your choice. Kung hindi mo naman alam ang katotohanan at buong istorya, huwag kang ma-offend, huwag kang masaktan. Kung sasabi-sabi lang yan, huwag mo pansinin. Kasi hindi mo naman alam ang istorya eh. Hindi mo na alam kung ba't niya sinabi yun eh. Katulad ng mama, biktima lang naman siya. Ang gusto lang naman niya, gumawa ng kabutihan, kaya niya binigay. Siyempre, ikaw ang bata, tumanggap. Grabe naman tong mamang to. Inapi naman ako. Kumot, pulubi ako. Ulot buntot lang. Di ba? Nakaka-offend yun. Kaya lang, di niya alam ang istorya. Biktima rin lang yung mamang yun. Tama? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, dito na magtatapos. So mga kapatid, alam na natin kung anong maging dahilan para hindi muling padala ni Lord. Kailangan isurrender natin, matuto tayo. Ano ba yung tinanim natin na hindi? Kailangan lakpasan natin ha. Tanggalin natin yung bad seed. Kung nakainin ng loko, sige tanggalin na. Okay, learn a lesson. Ngayon, magtanim ka na ng good seed. Para ngayon, sa sunod na ani mo, magaganda rin ang bunga na magiging ani mo. Amen po ba? So yun yung magsimula ka ngayon. At kung meron kang ngayon na hinihingi, sabi mo, Pastora, paano may babalik? Ang laki ng hindi ganun kalaki kesa sa Panginoon. Expect a restoration. Kahit gaano kalaki yan. 1 milyon? Ang 1 milyon ba mas malaki sa Diyos? Hindi. Expect restoration. Anong karamdaman mo ngayon? Ano dinadala ngayon ng pamilya mo? Mas hihigit pa ba yan sa Diyos? Kung hindi naman, yes, expect a restoration. Bakit? Kasi si Lord, si Jesus mismo ha, hindi siya nanatiling patay sa krus. Nabuhay siya na muli. His life was restored. At ang sabi doon sa Romans, the power that raised Jesus from the dead is the same power that you have in your life. Once you accepted the Lord. Kaya kung handa mong i-give up, bitawan ang lahat, at nagdi-decide ka na, Lord, di ko na gagawin yan. Lord, di na ako magtatanim na ganyan. Lord, I will be good to everybody. I will be faithful to you, Lord. I will obey you, Lord. Then, kung yan ang decision mo ngayon, kapatid, expect a restoration. Bakit ibabalik ni Lord? Kasi gusto ni Lord, sa bawat pagbuka ng bibig mo, pupurihin mo siya. Nasasabihin mo, si Lord talaga ang kasama ko. Amen. At kung ikaw yun, sige, tumayo ka sa iyong kinaupuan. I know, everybody, lahat tayo na narito, we're expecting a restoration. Di ko alam kung ano nawala sa iyo, kapatid. Pero believe today. Tandaan mo, ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran sa lugar na ito, ang Diyos na marunong magbalik. At kaya niya ibalik twice, even 100-fold. Ngayon, tingnan mo lang sarili mo, ano ba kailangan bitawan mo? Ano ba kailangan tigilan mo? Para hindi na bumalik uli ang lokos na yan o balang na yan sa buhay mo. And if you are decided, talagang desidido ka na gawin na yan, kapatid, ngayon, magtanim ka ngayon sa Panginoon. Taniman mo ng pagpupuri ang Panginoon sa buhay mo ngayon. Amen. Because God inhabits our praises. Matutuwa sa iyo si Lord kung ngayon, bibigyan mo siya ng parangal na galing sa iyong puso. Dahil ano man ang mangyari sa iyo, ang Diyos nananatiling tapat sa ating mga buhay. Come on, church. Hallelujah. And continue to worship the Lord in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Tapat o Diyos habang buhay. Come on, declare this. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, church. Ika'y tapat sa habang
thanksgiving to our God. Sige, awitin natin ito. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa iyo na kami ang iyong mga anak na lagi mong tinutuwid, Panginoon. Lord, it's a blessing that you discipline us because malaman namin na kami tinuturing mong tunay mong mga anak. Ang dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming itama, patuloy niyo po, Panginoon, na bigyan ng tamang tugon ang lahat sa aming napakinggan sa araw na ito. Ang lahat na dapat namin i-give up, i-let go. Hallelujah, Lord, matutunan namin na pakawalan ang lahat ng yan upang hindi muli kami balikan ng mga balang na iyan, oh God. Lord, salamat sa iyo, sa iyong kabutihan, na ang salita mo, Lord, ay lagi nagpapaalala sa amin upang kami, O Diyos, ay mapabuti at masigurado mo, Panginoon, na mangyayari ang magandang plano mo sa aming mga buhay. Lord, salamat sa aking mga kapatid na narito. And according to the desires of their hearts, and according to your will, O Lord, kung ayon sa iyong kalooban, i-grant mo po ang lahat ng request ng aking mga kapatid. At Lord, minsan papatunayan mo, kung meron man ditong nawalan, nasira, o anuman ang nawala sa buhay, Lord, magpapatunay, ikaw ang Diyos na kayang magbalik ng lahat ng ito. Salamat po, Ama. We thank you. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.